Bago ko simulan ang kwento, hihingi muna ako ng suporta sa mga bago kong tagapakinig. Paki-subscribe po sa channel ko. Paki-like na rin at paki-share. Kung may katanungan kayo tungkol sa kwentong ito, ay mag-comment lang kayo. Yun lang. Maraming salamat. Magandang araw at gabi sa lahat, lalo na sa tagapagsalaysay ng channel na ito. Ako si Susan at narito ako upang ipahayag ang aking karanasan na nangyari sa Bukidnon noong 1967. Nang mga panahong ito ay nasa 17 anyos pa ako at nag-aaral sa isang pribadong paaralan ng sekundarya sa Bukidnon. Dalawa lamang kaming magkakapatid at ako ang panganay. Si inay at itay ay parehong tubong kapis at parehong naniniwala sa mga bagay na mahirap ipaliwanag. Sa totoo lang, kaya lang nakapag-aral ako sa isang pribadong paaralan dahil mayroong sapat na pera ang aking mga magulang. Mga negosyante kasi sila. Mayroon silang malaking piggery at poultry sa bayan. At kadalasang bumibili sa kanila ay mga taga-syudad. Isang araw, may bago kaming kaklase. Maganda siya, maputi at matangkad. Makinis rin ang kanyang balat na sa tingin ko ay talagang inalagaan niya ng mabuti. Siya ay si Isabel, isang mahiyain na babae. Magsasalita lamang kapag tinatanong. Akala ko ay sa simula lang siya tahimik dahil marahil ay sinusuri pa niya ang aming mga asal. Ngunit makalipas ang isang buwan, wala pa ring pagbabago sa kanyang asal. Tahimik pa rin siya at hindi mahilig makipag-usap, lalo na sa mga taong madalas magbiro. Sa aming section, marami rin kasing mga palabiro at kung ano-ano na lang ang kanilang tinatanong kay Isabel para lang makausap nila ito. Di naglaon ay marami nang nakakilala sa kanya at marami na ring nagkagusto. At habang lumilipas ang panahon, may ilang kababaihan na ang nainggit sa kanya. Kabilang na sina Cora at Lita, na pareho ding magaganda. Pero hindi maganda ang mga ugali. Kaya't halos walang lalaki ang lumalapit sa kanila. Mahilig kasi sila manira ng tao. At mahilig din silang lumikha ng mga kwento na hindi naman makatotohanan. Minsan, may mga pagkakataon din na ang tao na kanilang kinainggitan ay kanilang sinasaktan. Tulad ng nakaraang taon, may isang magandang estudyante na kanilang kinainggitan. Sinabunutan nila ito at pinagsasampal sa labas ng paaralan. Awang-awa nga ako dahil hindi ito lumalaban. Nais ko sana silang awatin, ngunit hindi ko magawa dahil natatakot ako na baka ako pa ang kanilang pag-initan. Takot din umawat yung ibang lalaki kasi baka ipagulpi sila. Marami rin kasing kilalang mga basagulero, sina Cora at Lita. At nakatira lamang ang mga ito malapit sa eskwelahan. Kaya hindi sila natatakot na manakit ng tao dahil mayroon silang mga ipagmamalaki. Tumigil lamang ang kanilang pananakit sa estudyante nang awatin na sila ng security guard. Hindi na nagsumbong ang babae sa awtoridad. Nagtransfer na lang siya sa ibang paaralan dahil nalaman niyang kaanib din ng batas ang tatay ni Cora at Lita. Hindi rin mapaalis ng prinsipal yung dalawa dahil pareho niyang inaanak. At mayroon din kaming narinig na chismis na siya ay may malaking utang na loob sa pamilya nila Cora at Lita. Pagkaraan ng ilang araw,
Nagpalit si Isabel at ang katabi kong si Rosemary. Magmula nung magkatabi na kami ni Isabel, madalas na kaming nag-uusap hanggang sa naging magkaibigan kami. Mabait pala siya at magalang magsalita. Kaya di nagtagal, mas lalo pang tumibay ang aming pagkakaibigan. Tuwing merienda at tanghalian ay lagi ko siyang kasama. Ngunit sa pag-uwi ay hindi na dahil magkaiba na kami ng daan. Sang umaga, habang papunta ko sa paaralan, bigla akong nakaramdam ng kaba kahit wala naman akong iniisip na masama. Dahil dito, hindi ko na itinuloy ang papunta. Naglakad na lang ako pauwi. Kasi sinabi ni inay sa akin noon na ito ay masamang sinyales. Nang makarating ako sa bahay, ay wala na si inay at itay. Pati na rin ang aking bunsong kapatid. Dahil sa wala akong makausap, nanood na lang ako ng palabas sa telebisyon upang maaliw at maibsan ang aking kaba. Kinabukasan, pagpasok ko sa silid-aralan, ay tinitingnan ako ng mga kamag-aral ko. Kakaiba ang kanilang mga tingin, na tila may nais silang iparating. Wala si Isabel sa kanyang upuan, na tila hindi yata siya papasok. Nang umupo ako sa aking upuan, biglang lumapit si Rosemary at sinabi na sa akin na nahimatay si Isabel kahapon sa labas dahil nahampas ang kanyang ulo ng bote. Ang gumawa raw ay sina Cora at Lita. Dahil sa kanyang pagsasalisay sa mga pangyayari, may isang bagay na agad pumasok sa isip ko. Nalaman ko na rin ang dahilan kung bakit bigla kong kinabahan kahapon sa daan. Dahil may nangyayari palang hindi maganda sa kaibigan ko. Balak ko sanang bisitahin siya mamaya sa kanyang tahanan para kumustahin. Subalit, nakalimutan ko kung saang baryo siya nakatira. Kahit anong pilit ko, ay hindi ko talaga maalala. Kaya, labis ang aking pagkalito dahil hindi naman ako madaling makalimot. Pagdating ng tanghali, nang kumakain kami ni Rosemary sa kantin, nakarinig kami ng masamang balita na hinahanap na raw sina Cora at Lita ng kanilang mga magulang. Dahil hindi na sila nakauwi simula nang pumasok sila sa eskwela kahapon. Lumipas ang mga araw, hindi pa rin sila natagpuan. At si Isabel naman ay hindi na muling nagpakita simula nang may nangyari sa kanya. Kaya nagtanong na lang ako sa aming guro dahil baka alam niya kung saang barangay nakatira si Isabel. Dahil sa hindi na rin niya maalala, binuksan niya ang kanyang kabinet na naroon sa kanyang tabi at may hinahanap siyang isang bagay dito. Maya-maya, hindi ako makapaniwala nang sabihin niya na nawawala raw ang card ni Isabel. Gusto niya palang makita yon ulit dahil nakalimutan din niya kung saang paaralang galing si Isabel. Nang tingnan ko ang kanyang muka, napapansin ko na siya rin ay hindi makapaniwala dahil wala namang ibang makakapagbukas ng kabinet kundi siya lamang, dahil ito ay may kandado at siya lamang ang may hawak ng susi. Dahil sa wala na akong ibang makita pang paraan, unti-unti na akong nawawalan ng pag-asa na siya'y makikita muli. Pagsapit ng hapon, habang naglalakad ako pauwi, hindi ako makapaniwala na may mangyayari palang hindi ko inaasahan at may makikita ako na labis kong ikinatuwa.
Nakita ko kasi si Isabel sa hindi kalayuan. Alam ko na napansin na niya ako dahil nakatingin na siya sa akin. Sigurado ako na ako ang hinihintay niya roon dahil wala naman siyang sinabi sa akin na may iba pa siyang kakilala sa aming baryo. At ang daan ng kanyang kinatatayuan ay ang daang papunta sa aming barangay. Nang isang dipan na lamang ang layo namin, ay doon na niya ako niyakap. Kaya't niyakap ko rin siya dahil hindi ko inasahan na dito sa baryong ito pa kami magkikita. Pagkatapos naming magyakapan, sinabi niya na kaarawan niya ngayon at kaya raw siya narito upang yayain ako. Sinabi din niya na kaya nakarating siya dito ay dahil may nagturo daw sa kanya na dito ang daan papunta sa bahay namin. Pagtingin ko sa langit, nag-umpisa ng mag-agaw ang dilim at liwanag. Sigurado ako, nagagabihin talaga ko mamaya. Dahil sa hindi ako sanay na umuwing mag-isa sa gabi, nakiusap ako sa kanya kung maaari ko bang isama si Rosemary upang may makasama ko sa aking pag-uwi mamaya. Natuwa naman ako nang siya'y pumayag. Hindi naman kami natagalan sa paglalakad dahil ang baryo nila Rosemary ay katabi lamang ng baryo namin. Mabuti na lang ay tinanggap ni Rosemary ang kanyang imbitasyon. Hindi na ako umuwi sa amin dahil baka hindi ako payagan ng aking mga magulang. Nang matapos ng magbihis si Rosemary, ay dumiretso na kami sa highway. Doon, nakakita kami ng isang pulang kotse. Umaandar na ito, na tila handa nang umalis. Wala kaming kaalam-alam na kay Isabel pala ang kotse na ito. At kami ay humanga pa dahil may driver pa ito. Nung nasa loob na kami ng kotse, nagtataka kami ni Rosemary dahil medyo maitim ang mga bintana. Halos di namin makita ang labas. Nababahala pa kaming dalawa nang tumakbo ito. Baka kasi mamaya ay makabangga ito ng tao. O baka kami ang madisgrasya. Pagtingin namin sa driver, napansin namin siya ay tahimik lang sa pagmamaneho na parang nakikita niya ng malinaw ang paligid. Nabawasan lang ang aming kaba nang huminto na ang kotse. Sa aming pagbaba, kami ni Rosemary ay namangha dahil hindi namin inaasahan na ang lugar na aming narating ay sobrang ganda. Puno ng magagandang bulaklak at sa gitna nito ay may isang malaking bahay na tila ito na yata ang tahanan ni Isabel. Pagpasok namin sa loob ng bahay, agad kaming umupo sa malaking mesa na may mga pagkaing nakahain. Nakaramdam kami ng kaunting hiya sa mga oras na yon. Kasi parang kami lang yata ang mga bisita. Na magsimula ng kumain si Isabel, ay kumain na rin kami ni Rosemary. Wala akong masasabi tungkol sa lasa ng kanilang mga pagkain. Kasi halos lahat ay masarap. Maya-maya, nang matapos na kami pareho, nagpunta si Isabel sa kusina. Napansin namin na parang may tinatawag siya doon. May isang pinto kasi doon na para bang isa itong kwarto. Hindi naman siya nagtagal doon. Agad siyang bumalik. Ngunit sa kanyang pagbalik, may kasama na siyang 4 na babae. Na tila, mga kasambahay niya yata ang mga ito. Nang malapit na sila sa mesa, nanlaki ang mga mata namin. Kasi kilala namin ang dalawa sa kanila.
Kaya pala nawawala sila Cora at Lita. Dahil nagsisilbi na pala sila dito. Ngunit, ang kanilang mga kakit-akit na muka ay tila nabawasan ng kaunti. Dahil nagkaroon nito ng mga pasa. Nang tawagin namin sila, bigla silang umiyak at nakiusap na tulungan daw namin silang makaalis dito. Dahil sa nabigla kami sa kanilang sinasabi, gusto ko sanang tanungin si Isabel kung ano ba talaga ang tunay na nangyari at bakit nandito sila at bakit din nagkapasa-pasa ang kanilang mga muka. Kaso, bigla na lang nagliwanag ang buong paligid. Napapikit kami ni Rosemary. Maya-maya, nang buksan namin ang aming mga mata, pareho kaming nanginig sa takot at napasigaw ng malakas. Dahil nasa ilalim na kami ng malaking punong mangga. Ang punong ito ay nasa likod lamang ng aming paaralan. Hindi namin akalain na hindi pala tao si Isabel. Isa pala siyang engkanto. At kaya pala niya kami inimbitahan sa kanyang kaarawan dahil para malaman namin na nasa kanya na sina Cora at Lita. Pag-uwi ko ng bahay ay sermon agad ang aking natanggap mula kay inay at itay. Sa sobra nilang galit ay muntik pa nila akong nasampal. Dahil kung saan-saan na ron nila akong hinanap. Kinilabutan pa ako nang sabihin nila na 2 araw na raw akong nawawala. Di nagtagal, humupa rin ang kanilang galit nang ipaalam ko ang totoong nangyari. Alam ko kasi na naniniwala sila sa mga ganitong bagay. Kinabukasan, nang magkita kami ni Rosemary sa paaralan, nagdesisyon kami na hindi na lang ipaalam kung nasaan sina Cora at Lita. Dahil baka kami pa ang maging masama at baka sabihin pa ng iba na nag-iimbento lang kami ng kwento. Ngunit sa totoo lang, hindi kami nakaramdam ng awak para sa kanila. Dahil maraming pagkakamali na ang kanilang nagawa dito sa paaralan. At hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig. At salamat din kay Sir Dan, ang tagapagsalisay ng channel na ito.